So, yeah, the same effect as the TRO. Yeah. Pero iba yun. Ang TRO kasi hindi naman inutos na talunin nyo sa botohan. So, ang TRO is stop nyo lahat. So, that means that that house, sa house yun sa house, no? So, that means that previous house believed that it was, ang position nila, it's a political question to be decided by the political institutions. Kasi sir, yung prayer ng petition ni VP Sara ngayon, mag-issue rin ng TRO para mapigilan yung impeachment trial. So, ano yun, kung sakali bang pakinggan ng Korte Suprema, pwede rin hindi sundin yun ng Congress, ng Senate, ng House, kagaya ng ginawa ng House? Saka huwag na natin unahan yun para maganda rin ang desisyon ng Supreme Court, hindi nila in-anticipate ang kilos ng Senado. Okay, Amor. Sir, are you also planning to talk to the other senators para ma-convince po sila about your position na kailangan na talaga ng special session? SP na lang siguro ako diretso para hindi lumalabas na ginagapang ko yung majority. Minority kasi kami. So, si SP na diretso. Opo. And what happens if si SP mag-stand firm na hindi talaga siya magpapatawag ng special session? What will be the next action then? Caucus muna. Caucus muna. Then, pakinggan nila ako. Ngayon kung talagang ayaw nila, aminin namin sa taong bayan na ayaw nila. Ganun siguro kasi. Because if this is really a political question, then therefore it is a legitimate political issue. Diba? For the people. Pero at sa side po ninyo, pagka ayaw talaga na mag-call ng special session after the caucus, wala na po kayong magagawa? Out of your hands. Kasi aminado naman kami na yung special session dapat ginusto rin yun ng majority ng quorum. Kasi kung kunyari pinilit namin ni Senator Risa Ontiveros na mag-special session kaming dalawa, aminado din naman kami, walang bisa. Wala kaming quorum eh. Yung pakikipag-usap kay SP, kailan nyo po plano? And ano po yung nakikita nyong timeline for the caucus? And ano yung timeline ninyo for impeachment trial dapat? I'll try to talk to him ASAP. Kung andyan siya ngayon, kausapin ko siya. Pero yung subsequent, yung mga dates, kontrolado na niya yun na SP. But as far as you are concerned, sir, kailan dapat mag-start yung impeachment trial? Sana March. March na. Kasi medyo prepared naman si SP na. Pina-review na niya rules. So madali naman yung pagka the court is now in session, mag-oath kami, we reaffirm the existing rules para lang kung wala ng issue na kung valid siya o hindi. Kung may proposed amendments, kilusan na namin. And then padala na ng i-authorize na namin ng Senate President to send summons to the impeached official para umandar na yung 10 days. Sayang din yun. So kaya po siya sa March, you think? Kasi when I use the word trial lang medyo generic yung paggamit ko ng trial. Ibig sabihin the entire process. Hindi pa siguro mauupo yung witness sa witness stand. Basta nag-umpisa na yung trial. In the sense na pasagutin mo na si impeached official, pasagutin mo tapos ipa-respond mo si prosecutors. Pero nag-convene na po yung impeachment court by March. Yun po yung timeline niyo. Kasi para walang question nga dun sa subsequent steps, dapat convened na kami as a court. Opo. Sir, alas na po dun sa rules kasi currently dinadraft daw po ng Senate Secretary and ng legal team ng Senate. Do you also plan parang kailangan pong linawin yung provision na kung kailangan ba talaga nakasession yung Senate or not? Or are you, meron po ba kayong participation kayong mga senador dun sa pag-draft ng rules? May participation. Pero siyempre, inaaral na nila ngayon yan with lawyers, yung nag-practice din sa korte para yung rules of court, yung mga necessary ilagay, i-propose nila as amendments. Pero may role ang lahat ng senador kasi we approve the amendments or not. Basta we can live with the existing rules. Meron na nga, nagamit na nga ito eh. May na-convict na nga under these rules eh. Pero kayo sir, satisfied niya just existing rules? Sa tingin niyo hindi na kailangan i-amend? It can be improved, pero depende nga sa proposal. It can be improved kasi kunyari galing naman sa rules of court lang, ano na lang yun, elaboration na lang yun. Like may mga suggestion na include na yung pagtanggap ng evidence sa online,
O kaya yung visual presentation ng mga evidence. Pwede, pero may reservation ako doon. Pero open mind lang ako doon. Pero yung mga affidavits, etc., judicial affidavits, okay yun. Sir, can we say na ngayon malakas na yung clamor sa Senate para mag-convene as impeachment court? Kasi sabi ni SP parang, kailan masasabing may clamor? Ilan na ba yung nananawagan? And then yung mga nananawagan parang may mga political inclination, may mga biases. So can we say, sir, ngayon na malakas na yung clamor sa Senate? Siguro, the mere fact na tatlo na daw kami, so lumakas na. Hindi ba? So, baka may momentum na yan. Ay, ako dyan. Sir, ano lang, no? Halimbawa magsimula po yung trial March, April, then kung tatawid po ng 20th Congress, paano po yung magiging composition dahil tulad po ninyo, graduating po kayo, yung mga re-electionist po, baka hindi makalusot lahat. Paano po yun? Back to zero po? Hindi. Dapat tuloy siya sa court. Tuloy. Naka-record naman lahat yan. Naka-transcript yan. Tapos, I'm sure may video recording na. Kahit yung bagong senador, he or she can review the proceedings. Wala nang problema sa pag-review ng proceedings. Iba na nga ngayon, may video na eh. Dati yung new judge sa korte, titignan lang niya yung transcript, hindi niya nakikita yung behavior o tono nung witness eh. Ngayon, ano na yan, may video recording na. Kahit balikan mo, makikita mo na eh. Ano yung demeanor, ano yung tono ng boses. Sir, hindi kaya naging sobrang maingat si SP Escudero sa nagiging hakbang dito nga sa impeachment? Kasi kung sakaling mapatalsik si BP Sara, potential na mag-benefit po siya dito. Hindi never tayong magkaka-impeachment ng BP kasi potential... Lahat potential. Lahat potential beneficiary ang SP. Pero hindi automatic yun. Ayusin natin yung kasi akala ng iba na pag mabakante ang Vice President, automatic ang Senate President ang nagiging Vice President. Hindi po ganun. Mamimili po ang Presidente, ang incumbent President, from among the members of the Senate and the House, but needing the concurrence of the members of the Senate and the House. Ay, Mav, okay. Sir, kapag alam po halimbawa mag-start na po yung trial, kasi po di ba mayroong period na after June 30 na 12 na lang yung sitting senators. Paano po yun? Pwede pa rin po ba mag-trial kung 12 na lang po sila? Will that be valid, sir? If ever matuloy, kunyari i-decide nila, yung mga naiwan na ituloy nila, I find nothing objectionable doon. Pero siguro, better na lang na i-defer na muna nila. Hintayin na nila yung bago nilang kasama. Sir, bang ikaw yung Senate President, meron bang pagkakataon na may muntik na may sampang impeachment case dito sa Senate? Wala. Kay Sereno. Yun. So sir, ano yun? Tama ba yung estimate ni SP Chis na hindi gagastos ng more than 1 million ng Senate para sa impeachment ni BP Sara? Okay yun. Okay yung... Maliit lang talaga magiging expenses sa Senate. Ni SP kasi hindi dapat maging reason yun na magbo-bloat ang expenses. It's the same venue, it's the same building, it's the same place. It's the same offices na meron ng mga legal staff. Kukuha ka siguro, papalitan mo siguro yung consultant mo. Yung sa ibang topic mo na consultant, sa tax. In this time, kukuha ka ngayon ng isang lawyer na nagpa-practice sa before the courts para mag-guide ka. Pero yung mga individual senator, may mga individual additional expenses. Papalitan mo lang yung saan yung focus mo. Okay, from Bilyonaryo. Good morning, Sen. Hannah po from Billionario. Sir, nag-release po ng statement ng PDP Laban just an hour ago. Dinedenounce po nila yung use nyo raw po ng party name doon sa letter sent to SP Cheese. If I may read, Pimentel no longer has any legal or moral right to use the name PDP Laban because the COMELEC has ruled the finality on March 23, 2023 that the group led by PRRD is a true and legitimate PDP Laban. Therefore, only the group led by Duterte has the right to use the party name. Sir, kuha lang ng reaction niyo po. Thank you. Yung kaso namin sa COMELEC was about the leadership
of the party. Isira pala ulo